Magugulat ka dito, nagsalita na, nabunyag na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong gawing pilit niyong pagpapaikot sa taong bayan, ay sadyang lalabas at lalabas ang buong katotohanan. Tila magugulat ang gobyerno ngagba at ang mga loyalistang kakampi na bulag pa rin sa katotohanan. Matapos lumabas ang balitang umami na mismo ang abogado Si Aling Sheila, natanaw ko Si Aling Sheila ng AJK victims na si Atty. Conti at sa iba pang mga lawyer, tila aatras na raw di umano sa pagiging ICC witness ang tila mga AJK victims puno ng mga kakampi. Aba, atras na daw sa pagiging witness yung mga IGK sa AJK victims. Aba, kaya ito nga nadidinig natin itong mga balitang to about dyan sa mga AJK na witness, sa mga victims. Yung ibang araw sinasabi dyan parang yung mga mga bago pa lang na tegi. 'Di ba? Yung hindi na presidente si PRRD. Tapos yung iba sa sakit naman sa sakit na dali or 'di ba? Hindi naman talaga, wala namang koneksyon doon sa war on drugs yung 'di ba? Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, ito ang malaking good news na dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media sa politiko. Tila aatras na sa pagiging testigo ang mga nasabing AJK victims laban sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Aba, kung aatras kayo, very good. Sa kasalukuyang nasa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Atty. Conti at sa iba pang mga lawyer ay nabubuli raw umano ang mga ICC witness. Kaya raw sila ay magwi-withdraw na sa kanilang mga testimony. Yung about dyan sa nabubuli, hindi malabo naman kasing mangyari yan. 'Di ba? Kasi lalo na nagkakaroon nga ng issue. Si Aling Sheila nga, di ba? Lumalabas yung mga gaya ni Aling Sheila. Siyempre, hindi naman basta-basta paniniwalaan agad ng mga tao yan. Yung mga ganyan-ganyan. Lalong-lalo na may nakita sa inyong butas. May nasilip na butas. Di ba, sinabi ko nga kanina, merong mga nategi dyan na bago pa lang, hindi na si Duterte ang presidente. Siyempre, pag ganun pa lang, nakita na ganun, ang ibig sabihin, kahit na baka mamaya gawa-gawa lang yan kasi merong ganitong lumitaw na balita. 'Di ba? Hindi naman sa atin galing yung balita, doon sa kanila, 'di ba? Pero ako nakita ko din 'yon. 'Di ba? So, paano sila maniniwala? 'Di ba? Na totoo talaga yung karamihan diyan na nagbibintang kay PRRD. At dahil alam din naman natin na talagang si PRRD ay talagang gusto lang talagang madiin sa mga kaso na sinasampa sa kanya. Diba? Gulat nga tayo, 30,000 victims. Diba? Grabe naman. Sino yan? Si Hitler. Parang grabe naman tumegi si PRRD noong mga panahon na yun. Parang sunod-sunod. Bakit naman hindi naman namayagpag yung ganong kadami? Diba? Bakit ang dami pa rin nagtiwala kay PRRD? Bakit ang dami pa rin nagmamahal sa kanya kung talagang punisher talaga siya na ganong katindi, kung mala Hitler ang ginagawa niya? Diba? Naging punisher lang siya sa mga tao na sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan, sa kinabukasan ng bayan. Pero hindi siya naging punisher sa mga inosenteng tao. Ngayon yung mga ibinibintang sa kanya, bati mga inosente, dinadamay, sigurado ba kayong si Duterte ang may gawa nun? Si Duterte ang may utos nun? Kasi kung talagang mga inosenteng tao ang gusto niyang idamay dyan sa war on drugs na yan, dapat lahat tayo wala na dito. Ano pa man kasi hindi mabubuli, ang mga ipinipresentar ninyong mga testigo ay peke o gawa-gawa lamang. Ang inyong mga itinanim na mga ebidensya laban sa former President Rodrigo Duterte, sa madaling salita, booking na kayo ng taong bayan. At kita niya si Aling Sheila, diba? Ayan, kitang-kita niya sa litrato. Diba? Nagkaroon na siya ng issue na ganyan. Parang hindi naman masagot yung issue na yan. Parang tatawanan lang kay ni Aling Sheila.
'Di ba? Diyan pa lang hindi na naniniwala yung taong bayan. 'Di ba? Lalong-lalo na sa mga supporter ng mga Duterte. Kailangan kasi kung magpapakita kayo ng mga ganyang klaseng mga ebidensya o ganyang mga klaseng witnesses, siguraduhin nyo na walang mahuhuli o walang makikitang butas sa kanila. Kasi kapag may nakitang butas dyan, nakaliit-liitang butas, sigurado, hindi na kayo paniniwalaan sa mga ebidensyang ihahain ninyo. Kahit kailan, hindi kayo mananalo sa katotohanan bilang isang malaking pruweba tulad na lamang itong kay Aling Sheila. Kasi ito ang kasabihan dyan madali lang siraan ng isang tao, madaling manira ng tao. Sobrang dali, kahit sinong tao kayang gawin yan. Kaso nga lang, ang pinakamahirap gawin dyan, paano mo patutunayan yung sinasabi mo sa kanya o ibinibintang mo sa kanya. Madali lang magturo ng kung sino-sino Sabihin kong kriminal si ganito, sabihin kong rapist si ganito, sabihin kong magnanakaw si ganito. Madali lang magturo. Ang tanong, paano mo patutunayan yan? Lalong-lalo na kung idadaan yan sa proseso talaga. 'Di ba? Kasi kapag dinaan sa proseso yan, malalaman kung nagsisinungaling ka o hindi. 'Di ba? Syempre mga Duterte yan. Hindi naman yan yung hindi naman yan yung basta-bastang tao lang na pwede mong ituro, yung pwede mong ipakulong, yung biglang maniniwala at hindi nalalaban sa inyo. Hindi na para idepensa yung sarili niya. Duterte po yan. Lalaban yan. 'Di ba? At ididepensa niya yung sarili niya. May mga didepensa diyan. Kaya malalaman at malalaman yan kapag hinukay ng mga abogado kung totoo o hindi ang sinasabi ninyo laban kay PRRD. 'Di ba? Namang nagtrending sa lahat ng social media platform dahil ang kanyang anak di umanong nasawi raw dahil sa AJK. Pero matalino na ang taong bayan dahil natuklasan at maliwanag pa sa sikat ng araw, 2024 lang pala ito nasawi na siyang kinumpirma naman ng Jara Funeral Services. Ayon pa sa post ng Jara Funeral Services, and I quote, "Those we have held in our arms for assured, while we hold in your hearts forever. Ryan A. Barbacena. With deep sympathies, love and prayers. Barbacena family, thank you for trusting Jara Funeral Services." At dagdag pang patunay ay meron pa silang bagong post sa social media sa kanilang Facebook page. And I quote, "For the awareness of everyone, this post is intended to clarify things about our post last July 2024. Kami po ay private business na ang trabaho ay magbigay ng serbisyo ayon sa pangangailangan ng pamilyang namatayan. Kami rin po ay humihingi ng pahintulot sa pamilya bago kami nagpo-post ng picture at funeral service set up ng namatay. Now yung date po na nakikita ninyo ay tama naman po. June 2024 po siya namatay. At July 2024 naman sa aming page. Ito ay hindi edited. Si Mr. Barbacena po ay namatay sa ospital. I reported ito sa June 2024 namatay. Tapos namatay sa ospital. Caloocan City Police. Sa mga nagsasabi pong baka i-delete namin yung post, huwag po kayong mag-alala. Wala po kaming i-delete. Kung mawala man po ang post namin, ay ito ang page namin. Yun ay dahil tinake down or nireport ito ng mga anti-Duterte. Inuulit po namin, kami po ay pribadong business. Yung phone numbers na nakikita nyo po sa tarpaulin ng namatay ay business phone number po namin at hindi po personal phone numbers ng pamilya. Sa mga nagpe-personal message po sa aming page. Kaya 'di ba yung funeral service na yan, kita nyo naman. Sila na mismo yung nagpapatunay. At saka sinasabi ko talaga sa mga witness na ipinipresenta nila, siguraduhin nyo talagang totoo talaga yung mga sinasabi nyo about kay PRRD. At huwag kayong pulot ng kahit na anong mga magwi-witness lang sa kanya. Dahil unang-una, hindi basta-basta yung mga abogado ni PRRD. Lalong-lalo na si Attorney Kaufman. 'Di ba? Ang mga magagaling na abogado, hindi papayag 'yan, na madali ang kanilang kliyente basta-basta. Ipaglalaban nila 'yan. Hahanap at hahanap ng butas sa inyo 'yan, tandaan niyo 'yan. Kaya kayo din ang mahihirapan. 'Di ba? Hindi pwedeng basta-basta nyo na lang ibintang kay PRRD yung mga bagay na hindi naman nangyari sa inyo. Kaya siguraduhin nyo lang na talagang yung ebidensya talaga ay solid talaga. 'Di ba?
kung gusto nyo talagang si PRRD ay madiin. Dahil kung hindi solid yan, babalik sa inyo yan. Kayo ang mananagot. 'Di ba? Kailangan siguraduhin nyo. Hindi kayo pwedeng mangbintang basta-basta sa isang tao na hindi nyo kayang patunayan. Po kami sa posisyon para sumagot sa mga tanong dahil kami po ay nagre-render lang ng funeral services sa Kaya namatay. hirap dyan, baka mabaliktad pa kayo eh. No? Kaya siguraduhin nyo lang talaga na totoo yung sinasabi at pinipresenta ninyo. At saka hindi basta-basta yung pinagbibintangan ninyo. Hindi basta-basta yung pinaparatangan nyo. Dating presidente ng bansa yan. No? Kaya siguradong mahabang proseso yung mangyayari dyan. Kung kailangan nyo po ng konkretong sagot, magtungo po kayo sa police station na kakasakop sa area. We stand for what is right. Maraming salamat po. End quote. Kaya naman pala nag-aatrasan ang iyong mga ICC witness, Attorney Conte. Kasi booking na ng taong bayan. Ang mga witness kuno kasi ninyo, di umano'y mga peke. Nang lumabas nga ang balitang Oh, 'di ba lumalabas? Yan nga sinasabi na mga peke, 'di ba? Kasi nga may lumabas na mga isyung ganyan. Kung walang issue na lumalabas, walang problema. 'Di ba? Sinasabi ko nga sa inyo, hindi basta-basta yung kaso na 'yan. At siguradong uungkatin 'yan, huhukayin 'yan. At hindi ganun katanga at ganun kabobo yung mga abogado ni PRRD na basta-basta na lang maniwala sa kung anong sasabihin nyo at ipipresenta nyo. ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama, dapat kompleto ng detalye, hindi pwedeng tatayo lang, hahawak ng picture at sabihing biktima kami ng AJK. Kung magpapabricate ng false witness ang mga abogado, di ba isang valid grounds yan para madisbar ang mga abogadong ito. Kaya itong kasong to ni PRRD, maraming butas para si PRRD ay mapawalang sala. 'Di ba? Hindi ganun kabigat ang kaso ni PRRD, no? Hindi katulad ng mga hinahawakan ni Attorney Kaufman na talagang mabibigat. 'Di ba? Ito parang puto-puto lang kay Attorney Kaufman. Nakita naman natin pag ini-interview si Attorney Kaufman, halos napaka-relax niya lang. Ang talagang malakas ang fighting spirit niya, malakas ang sinasabi niya na maaayos natin to, maaabsuelto yung kliyente. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko nga mga katunay, magtiwala na lang tayo sa mga abogado ni PRRD dahil hindi naman basta-basta 'yan. No, ibigay na lang natin sa kanila yung tiwala, 'di ba? Wag na tayo masyadong uminit, 'di ba? Maging kalmante lang tayo sa mga nangyayari. Yes, malinaw po at kasing sinag ng araw ang iyong pagpapaliwanag, ma'am. Yung mga nagdadahilan para sa tunay na pagkakakilanlan ay tiyak may tinatagong kasinungalingan. 100% totoo ang ganitong proseso. Dapat ay maging totoo ang mga testigo upang maiwasan ang pamimeke. Sapagkat ang testigo at nagsisinungaling, kaya nga hinihingan sila ng ID, di ba? ari siyang makulong at magpamulta pa. Yes, agree. That's all witness. They must have valid requirements Yes. and original documents Hindi lang to basta-basta present witness. during the investigation or hearing. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV. Ayan mga katunay. Kayo, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.